Ang babae ay ipinanganak na may walang hanggang kapangyarihan. Kahit na simpleng pamaypay lang ang gamit niya, madali niyang mahahampas at matutumba ang dalawang matatandang lalaki sa lupa. Ngunit ang pamilya niya ay laging itinuturing siyang isang ordinaryong tao. Hindi alam na ang babae pala ay ang kanilang 8,000 taong gulang na ninuno. Ang dahilan kung bakit hindi nila siya nakilala ay dahil namuhay siya sa kabundukan at nag-aral ng mahika. Araw-araw, tinuruan niya ng sining ng mahika ang kanyang mga kaapu-apuhan na may edad 100 taon. Isang umaga, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang alaga na nagsasabing bumaba na siya sa bundok para pumili ng susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Sa isip niya, masasarap na pagkain sa baba ng bundok ang naghihintay. Pagkatapos niyang paalalahanan ng kanyang mga apo na mag-aral ng mabuti, bago pa man may makareact, bigla siyang lumitaw sa isang eroplano sa himpapawid at nagpahayag kung gaano kasaya at komportable sumakay sa eroplano. Samantala, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay nakatanggap din ng balita na bababa ang kanilang ninuno mula sa bundok. Inutusan niya ang kanyang anak na lalaki at babae na personal na salubungin ng ninuno. Inaasahan niyang isa sa kanila ay magiging estudyante ng ninuno. Ang mga miyembro ng sangay ng pamilya na nakarinig ng balita ay gustong-gustong maging disipulo ng ninuno. Iniwan nila ang kanilang mga kasalukuyang trabaho at nagmadaling pumunta sa lugar ng kompetisyon ng pamilya. Sa sandaling iyon, sa labas ng paliparan, handa na sina Jack at Lisa para sa seremonya ng pagsalubong para sa kanilang ninuno. Ngunit wala silang ideya kung ano ang hitsura ng ninuno. Nang makita nila ang isang taong may katulad na damit, inakala nilang siya na ang ninuno. Nagmadali silang lumapit upang purihin ang babae, umaasang mapipili bilang nag-iisang estudyante ng ninuno. Ngunit inutusan ni Jack ang kanyang mga tauhan na pigilan si Lisa at pagkatapos ay dinala ang babae sa isang hotel. Pagkaalis ng pagkaalis, lumabas ang babae mula sa paliparan at nakitang kinidnap si Lisa. Sa isang sulyap lamang, nakilala niya si Lisa bilang kanyang apo sa tuhod. Sinubukan ng babaeng napigilan sila, ngunit wala silang pakailam, tuluyang binaliwala siya at dinala si Lisa. Ngunit ang kanilang mga kilos ay nagpagalit sa babae. Ginamit ang kanyang mahika ng bilis upang lumitaw sa harap niyang sasakyan. Kahit 50 pounds lamang ang timbang niya, pinahinto niya ang 1,000 pounds na kotse, agad-agad. Ang mga bodyguard sa kotse ay nakatingin na gulat. Ngunit para makumpleto ni Jack ang kanyang misyon, nagpasilya silang kidnapin din ng babae. Hindi nila alam, hindi sila tatalam sa kanya. Ang babae ay kaswal na naglabas ng maliit na pamaypay at sa ilalim ng mapantuksong tingin nila, pinalaki niya ang pamaypay hanggang sa sarili niyang taas. Bago pa sila makareact, pinaypayan niya silang dalawa patumba sa lupa. Ang mga bodyguards ay nakatingin sa babae na hindi makapaniwala. Iniisip na nakatagpo sila ng halimaw. Agad silang tumakas sa pinanggalingan. Si Lisa na bumalik sa kanyang katinuan, mabilis na nagtanong kung sino ang babae. Ngunit ang babae ayaw ibunyog ang kanyang pagkakakilanlan. Habang nag-aalanghanan, hindi alam kung paanong sasagutin, tumunog ang telepono niya mula sa loob ng kanyang bag. Ito'y ang kanyang 100 taong gulang na apo na tumatawag upang tanungin kung nakarating na siya sa kompetisyon ng pagsasanay ng estudyante. Doon niya naalala kung bakit siya bumaba sa bundok. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, ginamit ang kanyang mahika ng bilis at dinala si Lisa sa lugar ng kompetisyon. Nang makitang masasarap na burger sa mesa, hindi na mapigilan ng babae ang kanyang pag-ainip. Kumuha siya ng isa at nagsimulang kumain. Dahil wala pang ganitong snack sa bundok, araw-araw, sangkap lamang tulad ng libu-libong taong ganang halaman o 10,000 taong gulang na pagong ang kinakain niya. Matagal na siyang sawang-sawa sa mga ito. Ngunit hindi siya naniwala ni Lisa. Iniisip niyang matagal lang siyang hindi kumakain. Dahan-dahan niyang sinabihan siyang kumain. Ngunit ang eksenang ito ay nakita ng ex-boyfriend ni Lisa na nangutngal na dala ni Lisa ang pulubi sa kompetisyon. Ang babae ay nagkalkula lamang sa isip at alam niyang pinagtaksilan nito si Lisa at si Laura na nasa tabi niya ay kanyang kabit. Nang marinig ito, agad na sinubukan ni Laura na bigyang leksyon si babae. Ngunit binawanahan siya na masasaktan siya ngayon. Hindi naniwala si Laura. Ngunit sa susunod na sandali, nadlumas siya at nauntog ang kanyang ulo sa mesa. Natakot na masaktan muli at ginamit ang pangalan ng kanyang kapatid na Jack upang manakot sa kanila. Sinabi niyang kapag naging nag-iisang estudyante ni Jack ang ninuno, papaalisin sila sa pamilya. Ang babae ay tinignan sila ng may pagkakamuhi, nang sabihing hindi man lang sila karapat dapat na magsilbi sa kanya ng tubig. Maya-maya, pumasok ang ilang miyembro ng sangay ng pamilya sa silid. Sila ay ang kahuli-hulihang kampyon sa martial arts, ang bida ng pop na madalas lumabas sa balita sa entertainment, at ang kasalukuyang nanalo sa World Cooking Competition. Lahat sila ay dumating sa competition para maging nag-iisang estudyante ng ninuno. Nang makita ang tatlong nag-aaway pagdating pa lang, agad na nairita ang babae. Iniisip na wala sa kanila ang karapat-dapat maging estudyante niya. Ang taming naisip niyang nababagay ay si Lisa na nasa tabi niya. Hindi alam na ang kanyang apo sa tuhod ay nag-aalala na baka matalo sila sa kompetisyon. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng host ang pagsisimula ng kompetisyon ng pagsasanay ng estudyante. Ang unang round ay totoong laban. Nang makita ito, ang kampiyon sa martial arts ay kumpiyansang umakat sa entablado. Ang mga manonood ay namalaki ang mga mata sa gulat. Dahil sa kanyang mga kasanayan, walang makakatalo sa kanya. Ang mga nakaraang kalaban niya ay lumpo o patay. Ngunit nakaisip si Laura ng paraan upang harangan si Lisa. Bago pa man makareact si Lisa, hinila niya si Laura sa entablado. Nang makaayos si Lisa, wala nang atrasanan. Habang nababahala si Lisa, biglang nagsalita ang babae. Sinasabihan niyang atakihin ang ibabaw ng bahagi ng katawan ng lalaki. Ngunit walang naniwala sa kanya, iniisip na nagbibiro lamang siya.
Nang inanunsyo ng host ng pagsisimula ng laban, agad na gumamit ng mahika ang lalaki upang patumbahin si Lisa. Ngunit tumanggi si Lisa na sumuko. Naalala niya ang payo ng babae at habang muling umaatake ang lalaki, sinubukan niya ito. Sa kabiglaan niya, nanalo talaga siya sa laban. Ngunit ang lalaki ay tumangging tanggapin ang kanyang pagkakatalo. Habang paaalis na si Lisa sa entablado, gumamit ulit siya ng mahika upang saktan siya. Nang makita ito, agad na sumugod ang babae, gumamit ng mahika upang pigilan siya, na ginawa siyang mabait na aso. Ang eksenang ito ay nagpasimula sa lahat ng tanong kung sino talaga ang babae. Hanggang sa ang pinuno ng isang sangay ng pamilya ay lumuhod sa kanya. Lahat ay tumingin sa kanya ng lubos na gulat.